Hi, as some of you know, dati akong former teacher, senior high teacher, pre-pandemic. Actually, yung pandemic, pero part-time lang. So, meron ako isa-suggest sa mga co-teachers ko dito sa Facebook Reels, sa TikTok, sa YouTube, kung saan man kayo nanonood na platforms na pinost ko to. Hi, fellow teachers. Saludo ako sa inyo mga ma'am and sir na patuloy pa rin nagtuturo kasi ako nag-resign na Paano natin i-encourage ang ating mga estudyante na mas pangalagaan ang kalikasan? So, isang way na ginawa ko nung nagtuturo pa ako. Pero first of all, pinaalam ko to sa aking unang supervisor at pangalawang supervisor sa first and second teaching job ko. Pinaalam ko muna sa kanila at hinintay kong in-approve muna nila bago ko to pinakilala sa aking students. So gawin niyo rin muna yun ha. Paalam kayo sa supervisor, coordinators ninyo. Nagpa-contest ako kasi handle ko dati grade 12 lang, grade 12 research subject, practical research 1 and 2. So all sections handle ko para fair. Nagpa-contest ako kasi nung time dati 4 sections, tapos naging 3 sections. Yun, 4 sections. Nagpadamihan ako ng number of searches and entries sa Ecosia. Tapos isang batch Ocean Hero. So currently, naguguluhan ako sa sistema ng 3 count ni Ecosia. So pwedeng kay Ocean Hero kayo, pero you do you. Dati kasi may 3 count si Ecosia. Ngayon, iniba nila, naging system level up by levels. So, hindi ko alam paano tinatrack number of trees. Si Ocean Hero, nabibilang pa naman nila ilan ng plastic bottles na natatanggal ni user, ganyan. So, simula ng pasukan, first week of classes, inintroduce kong Ecosia, what is Ocean Hero. Ito yung exciting part. So, nagpa-contest ako sa 4 sections, tapos 3 sections, nung ibang school years, tapos ibang school years 4. Tapos nung part-time ko din sa second teaching job ko, grade 12 lang din handle ko, Filipino naman. Ang wide ng range ng practical research. Sa tour din ako UCSP, tapos Filipino. Tapos ngayon nag-Chinese tutoring sa mga preschool elementary kids ba, that range. Wala lang. Nagpa-contest ako na starting that week ng teaching, first week of teaching, until December, magko-contest ako, mag-search lang kayo, Ocean Hero. Pagdating ng December, sasabihin ko yung isang day or point, or pwede naman January, kung nasa tinadamad pa kayo magbilang. December or January, kukunin natin ang number of searches, number of 3 counts, number of ilang searches na gawa sa Ocean Hero, ilang bottles ang na-collect. Itatali ni class president, vice president, secretary, inutusan ko sila itali ang number of searches. Tapos, ang unang section, ang section na may pinakamataas na searches, may prize. Ang prize ay plus points. Again, kinausap ko ang supervisor ko about this, kaya niya in-approve kasi ang plus points, 1, 2 raw score, as in 2 points, 1 point, 2 points raw score sa performance task, written works, ganyan. So, di ba dati 4 sections ako. So, sa first place na section, plus 2 yata sa performance task, raw score ng isang grading period. Grading period hindi semester, grading period. Tapos yung second place na section, plus 2 sa written works yata, na raw score. Yun. In-approve naman ni supervisor ko kasi plus 1, plus 2 lang naman sa raw score ng everyone sa buong section. Okay? Di ba, nagbibigay naman tayo ng written works, quizzes, sit works, performance tasks. Usually, di ba, pag performance tasks over 70, over 80, over 90, over 100, o minsan more than 100, in a span of 1 grading period. Grading period ha, hindi total. Yun. Kaya siya in-approve. But wait, di ba, hindi naman pantay-pantay ang number of students per section. Nung time ko, nung inintroduce ko yan dati, di ba, sa Chinese school, sa first work ko, mas konti ang HUMS students compared sa STEM, which is unfair sa HUMS. So, ang ginawa ko, using the Excel, but may total number of searches, trees, sa Ecosia per section. I-divide mo to class size. So, for example, 2,000 searches, pero you have 40 students. So, 2,000 divided by 40, 50 searches per student sa section A. And, for example, sa section B, sa HUMS, let's say, 1,000 ang searches, pero let's say, for example, divided by 10 students. Tama ba? 100 ang average. So, panalo si HUMS. So, that's just an example. Tama bang math ko? O basta, i-divide nyo into class size para mas fair. Ayun, kaya in-approve ng mga first and second supervisors ko, in-approve din ng co-or ko. And inilatag ko lahat sa mga students ko sa first week of classes para malinaw sa lahat. Para walang sugod, walang reklamo. Tapos, pinost ko rin yun sa Facebook group namin and Google Classroom.
nandun lahat ng criteria, rules, etc. Saka syempre, ganahan sila na gamitin pa lalo sa EcoShot Ocean Hero. So sa mga co-teachers ko na nanonood pa rin, 6 minutes mark na pala tayo, daldal. Sa planning stage na sa June na ipasukan this coming 2026, 2027, pwede nyo itong isingit or introduce din sa mga students ninyo sa EcoShot Ocean Hero. And mas napopromote sa EcoShot Ocean Hero and mas mafa-follow sa SOCMED, sina Ocean Hero at EcoSha, ma-prevent or ma-reduce natin ang paggamit nila ng AI kasi mas environmentally friendly sina EcoShot Ocean Hero. Sana mas madaming matanim na puno through this initiative and mas mataming matanggal na plastics in the ocean. Yun lang, maraming salamat. Mabuhay ang mga guro.